Hindi rin daw gumanti ng putok ang mga jail guard dahil baka raw may madamay na sibilyan. Naniniwala naman ang QCPD na hindi ambush me ang nangyaring pamamaril sa convoy. Makikita naman daw sa CCTV footage na tumatakbo ang convoy, gayon din ang gunman na nakaangkas naman sa motorsiklo. Labis naman ang pag-aalala ng kasintahan ni Raymond Dominguez na si Katrina Paula para sa seguridad ng nobyo. Ang pamilya Evangelista, mga kaanak na isa sa mga biktima umano ng Dominguez Brothers, kinundi na ang pananambang. Maayos naman daw kasi ang itinatakbo ng kanilang kaso. Nangangamba rin sila na baka raw sila ang mapagbintangan at balikan sa naturang pananambang. I-fear ako, no? Kasi baka mamaya magkaroon ng senaryo, mayroong biglang lumabas dyan na ako ituro, no? Na isa sa nagplano dito. So, yun din ang mga isa sa worries ko, no? Yung, but then, tulad ulit, sinasabi ko, life is sacred. Naniniwala kami sa due process. We have a very strong case. Samantala, arestado sa NAIA ang 3 dayuhang nagtangka umano magpuslit ng shabu sa bansa. Unang nahuli ang isang buntis na nagmula sa rehiyon ng Guyenne sa France. Ayon sa PIDEA, sa lihim na compartment ng bagahe ng ginang nabisto ang 2 kilo ng shabu. 2 pang Ghanaian nationals na nagpakilala ng mga mag-asawa at mag-honeymoon daw sa bansa ang arestado rin. Sa 4 nilang bagahe, 8 kilo ng shabu ang nadiskubre ng mga otoridad. Hinala ng PIDEA, miyembro daw ng isang African drug syndicate ang 3. Naharap sila sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sa Iloilo naman, nakuna ng cellphone video ang umunoy initiation ng grupong West Pinoy Clan sa barangay Buntalan, Bayan ng Leon. Kita sa video ang pagsampal at pagsuntok ng ilang kabataan sa umunoy neophyte nilang first-year high school student. Marinig din ang pagkantsaw ng mga miyembro ng grupo sa estudyante bago pinagtulong-tulungang suntukin at sipain ng mga miyembro ng grupo ang nakatiring na mag-aaral. Ayon sa pulisya, tukoy na raw nila ang mga sangkot sa umunoy hazing. Pero hindi raw interesado ang neophyte na magsampa ng kaso laban sa grupo. Sa sariling investigasyon naman ng principal ng Leon National High School, inamin ng mga estudyanteng sangkot na may grupo silang West Pinoy Clan at bahagi raw talaga ng kanilang recruitment ang hazing. Diba pala when you see it happening, no? Kasi nakita natin talaga, para silang kinulog nila yung isang lalaki, tapos pinagsisipaso. So, sino kaya ang kumuha ng cellphone video, no? Talagang, buti nakuna niya at medyo matapang, kaya lang, ano mangyayari kung yung mismong na-hazing ayaw magsampa ng kaso? Pero maamin yung grupo na nag-hazing talaga. Nag-hazing kami. Di ba kasi usually dinay-deny nila, di ba? Actually, hindi nga siya accredited pa na grupo eh. Yung parang nagbuo-buo lang yung magkakabarkada na, magbuo tayo ng grupo na ganito. Tapos manakit tayo. Tapos manakit tayo. Parang hindi enough na grupo na silang masasaya sila. Kung yung victim ayaw niya magsampa, pwede naman yung citizens, diba? Pwede, pwede yung state yata. Pati parents niya, pwede rin, diba? So maraming pwedeng gawin. Unless, gusto niya talaga mapasok sa grupong yun. Alam niyo nung pag ganyan, ayaw ng mga chuchu eh. Dahil baka, alam mo yun, yung parang, syempre baka nangangamba din siya na siya din naman yung babalikan ng mga yan. Pag nagsulong siya o nagtuloy siya ng kaso. Samantala, nauwi naman po sa pang-hostage ang pagsasagawa ng head count sa mga menor de edad na nakadetine sa Operation Second Chance Detention Facility sa Cebu City. 170 menor de edad ang sinasabing sangkot sa pang-hostage ng 2 jail officer. Ayon sa mga menor de edad, binubugbog daw sila ng 8 sa mga jail officer ng pasilidad. Kaya bilang ganti, ginulpi rin ng mga kabataan ang 2 bantay nila na kapwa-sugatan matapos ang insidente. Napakalma naman ang mga bata matapos maihayag ang kanilang mga demand, kabilang po ang pagpalit sa 8 jail officer na nambubugbog umano sa kanila. Hiniling din nila na alisin ang limitasyon sa visiting hours at palitan ng jealousy ang mga rehas sa mga bintana ng kanilang mga silid. 3 oras tumagal ang negosasyon. Sa ngayon, naka-relieve po o na-relieve na sa pwesto ang 8 jail officers. Pinag-aaralan na rin daw ng Board of Directors ng naturang pasilidad ang mga hiling ng mga menor de edad. Siguro yung pagpalit ng jail officers, oo. Pero yung pagpalit ng jealousy sa mga rehas, Kahit ako, kaya kong tumakas sa kaya ko rin. Jealousy na tayo. Pero ano siguro, yung kuyog talaga, no? Kahit nasaan talaga, ang hirap din naman kung ina-abuse din naman sila, di ba? Kasi they're there for
reformation Yes. sana eh, no? Oo, yun ang purpose. Kaya nga, di ba, minor de edad, hinihiwalay. Kasi nga, the idea is to parang rehabilitate yung mga minors na yan. Pero sana they can put them in different, like may age gap. May age sila, dapat yung in terms of kung 16-year-olds magkakasama, yung mga 12, ganun magkakasama. Kasi pag sinama mo yung dalawa, Yung influence. kawawa yung 12. Ayun, nakabuo sila ng 170 na nanggulo Na- sa halo-halo Oo. Ang hirap din sa mga jail guards din naman siguro dahil syempre iba-ibang karakter yan eh. Diba? Hindi sila ordinaryong bata eh dahil medyo may mga victims din sila ng society, ng abusive family. So medyo So, kumbaga- kung pasensya mo kung jail guard ka, kailangan nahabaan mo. Samantala, ito naman po mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Balik witness na ng impeachment court kahapon si Araceli Bayuga, Chief Judicial Officer ng Cash, Collections and Disbursement Division ng Korte Suprema. Sa cross-examination, binusisi ng prosekusyon ng 21.6 million pesos na natanggap daw ni Corona mula 2002 hanggang 2011 bilang sweldo at iba pang benepisyo. Nahahati raw sa tatlo ang naturang halaga. Yan po ay sweldo, fringe benefits at expense allowance. Pero paglilinaw ni Bayuga, abot lamang sa 5.8 million ang sahod ng punong maestrado habang ang bulto nito ay benepisyo at allowance niya. Ang mga benepisyo ito hindi raw kasama sa mga pinapatawag ng buwis kaya hindi ito lumabas sa alpha list ng tax record ng BIR. Hindi na rin daw kailangan pang magsumite ng resibo bilang patunay na ginastos ng pera. Ang tanong tuloy ni Senator Judge Antonio Trillanes IV, saan daw ba nanggagaling ang pera ni Corona para bumili ng real estate property gayong ang kinita ni Corona ay 21 million pesos lamang? Ang sagot ni Defense League Counsel Serafin Cuevas, preliminary pa lamang ito. Sumalang din po sa pagdinig si Attorney Irene Guevara na Secretary ng Senate Electoral Tribunal kung saan dating miyembro si Corona. Ayon kay Guevara, umabot sa halos 1.7 million ang kinita ni Corona nang umupo bilang SEP ng mahigit isang taon. Bahagi rin po ng House of Representatives Electoral Tribunal si Corona mula 2007 hanggang 2010. Ayon kay Attorney Girly Salarda ng HRET, nakatanggap daw si Corona rito ng 2.5 million pesos bilang miyembro at mahigit 700,000 piso nang umupo bilang chairman ng tribunal. Ngunit sa gitna ng pagdinig, sumbong ni Cuevas na nawawala raw ang handwritten letter ni Ginang Cristina Corona na patunay raw na natanggap niya kay Demetrio Vicente ang kopya ng Deed of Absolute Sale, gayon din po ang Deed of Sale sa lote ni Miriam Rocco. Hiniram daw ito ng prosekusyon kahapon. Yeah, it was not returned, Your Honor. The two documents had not been returned. I use a car other than the car I use now. So I requested, just in case my staff was able to get it yesterday, because one of our staff was the one who took those papers in the documents yesterday. So I requested that the car come here. So it's now on its way. We will try to trace out if it was included in those papers. We don't know the kind of paper you are asking us. Nevertheless, you gave us an idea. So later on, we will try to look into it. This has an ethical implication. You are ordered to look for that document. Yes, Your Honor. Ito nga mga kapuso, isang nakatutuwang balita mula sa Kidapawan City, may solusyon na ang mga estudyante doon upang mabawasan ang mga nakawan at maging aksidente sa motorsiklo dulot ng mga nakainom na rider. Yan ay ang anti-drunk driving at anti-motor theft helmet. Nalikha ng ilang mag-aaral ng Notre Dame of Kidapawan College. Ang motorsiklo hindi tatakbo hanggat hindi sinusuot ang helmet. Ito kasi ang nagsisilbing susi ng motorsiklo na kinabitan ng remote control receiver at transceiver. Nag-alarm din ang motorsiklo kapag sinakyan at hindi sinuot ang helmet. Hindi rin pwede itong dayain dahil oras na alisin ang helmet matapos i-on ang motor, mamamatay din ang makina nito matapos lamang ilang segundo. Kaya rin daw nito makadetect kung nakainom ang nagsuot ng helmet. Umaasa ang mga nakaimbento nito na makakatulong ang kanilang imbensyon sa pagbaba ng mga aksidente sa motorsiklo. Paano kaya ano yung Very kailangan good, guys. nakainom yung tao, may nakadikit pa sa loob ng Siguro part nila. na ano mo, para may built-in breathalyzer test, Kasi alam ko, may Ayan, ginawa input silang, drunk. may case study sila na uminom ng uminom eh. Tapos pag suot niya yon, you're drunk. Nag-enjoy yung case study na yun, ha? Umuha daw siya ang agad. galing. Pero biruin mo sila na mismo yung mga kabataan na yung nako-concern kasi masyadong maraming
ang helmet po hindi po sa siko. Diba? Kasi po may isa pa yung siko kung maaksidente kayo, pero yung ulo isa lang ang siko niyo. At saka dapat yung actual helmet na ganun yung buo. Kasi may iba sumusot ng parang ganun lang. Ay, parang pang yung bike. sa Parang sa bike lang. Marami kasi nabibiling helmet na mura-mura na yung madaling hindi mag-crack kalidad. talaga. Matibay. Oo. At balita naman tayo mula sa ibang bansa, isang bus po na puno ng mga turista ang naaksidente sa rehiyon ng Valley o Valley sa Switzerland. Patay ang 28 pasahero at karamihan sa kanila mga bata. Namatay din po sa aksidente ang 2 driver ng bus, habang sugatan naman ang iba pang sakay nito. Pauwi na raw sana mula sa isang ski trip ang mga biktima nang bumangga ang sinasakyan nilang bus sa pader ng isang tunnel doon. Patuloy na iniimbestigahan ang aksidente. Ang bilis naman ang kanyang... Kung hindi pala kasira ng buso. Grabe. Oh my. Samantala mga kapuso, hindi na po dito sa Pilipinas may mga banta ng transport strike. Sa Italy, naperwisyong ilang commuters sa isinagawang tigil pasada ng mga driver ng bus doon. 4 na oras nagwelga ang mga driver na kanila pang isinakto sa oras ng morning rush hour. At dahil dito, marami ang na-stranded sa mga kalsada. Marami rin ang nainis, lalo pat hindi rin nila alam na may magaganap palang transport strike sa araw na yon. Ang ilan naman, kibit balikat na lang. Nagprotesta ang mga drivers sa pangambang ma-privatize na ang transport sector sa Italy. Kapag daw kasi ito ay nangyari, lalo lang daw lalala ang kondisyon ng kanilang trabaho. Sa Amerika naman, isang mini-Olympic competition ang ginanap para sa mga bata sa Washington, D.C. Mismo si First Lady Michelle Obama pa ang nag-host ng event kasama si Samantha Cameron, may bahay ni British Prime Minister David Cameron na bumibisita ngayon sa Amerika. Nakipaglaro pa ng tennis sa mga bata ang First Lady. Game na game ding sumali ang ilang Olympians at Paralympians sa relay races, basketball at iba't ibang activities. Bahagi ito ng kampanya ni US First Lady na Let's Move na layong labanan ng obesity o labis na pagtaba ng mga bata sa Amerika. I love it. Yung Ganda. campaign niya, continuous yan. Yung back